Ngayon lang ako makakakain. Ang busy ng araw na 'to. So, balitaan ko kayo kung ano nangyari kay Belle. Si Belle though medyo okey-okey naman na siya, pero sabi ko nga as a per parent, kapag there's something wrong, there's something unusual, kukutuban ka, 'di ba, na kung okey ba sila or hindi. So, sa'kin kasi hindi talaga. Kaya nag-decide na akong itakbo siya sa vet kanina. Dinala ko na siya sa vet more than a week ago. In-injection na lang siya dun ng ng vitamin tsaka antibiotic. Tapos, nung kinunan siya ng temperature, sabi ng vet, ano daw, konti na lang magkakalagnat na siya, parang gano'n. Ngayon, after few days nun, umokey-okey naman siya kumakain, tapos nagre-respond, pero yung kulit niyang dati wala. Minsan lang, yun. Sabi ko pa nga, baka kako lumalaki siya or baka dahil sa weather, baka may kinalaman yung weather. Pero hindi eh. Hindi ako mapakali. Na-stress ako. Hindi ako makapag-focus sa mga ginagawa ko kasi naiisip ko siya. Kaya kanina hindi na ako nakatiis. Dinala ko na siya sa vet. Kain tayo kape ulam. Ayun. Pagdating namin doon, in-interview ako ng vet. Kinunan siya ng blood. Naawa pa nga ako sa kanya kasi yung unang tusok, guys, nasaktan siya. Tapos kinunan siya sa kabila, hinanap yung vein hanggang sa makuhanan siya ng dugo. Pina-blood chemistry tsaka CBC ko siya. Sa test na yon nakita na yung blood niya is hindi okay. Mababa yung hemoglobin, mababa yung platelet, as in bagsak. Tapos na siya, anemic na siya. Then, doon naman sa blood chem niya, okay naman yung kidney. Pero sa liver, may problema. Parang may tumaas daw. Nakalimutan ko na kung ano nakalagay doon sa basta may tumaas doon. Pero binigyan siya ng supplement. Parang supplement yun na i-maintain niya daw for 2 months. Ngayon, chinek ni vet yung gilagid. Medyo okay pa naman yung gilagid niya. Hindi naman ganun ka-pale. Nung tinignan niya yung mga balahibo, wala naman siya nakikitang garapata. Pero sabi niya, parang may something na maliliit. Parang microscopic. So ang ginawa niya, inahit niya yung fur, yung balahibo. Tapos he made sure na may nasama doon. Tapos may microscope niya. Nakita niya, guys, mga maliliit na garapata yung as in hindi natin makita sa mga mata natin. Napakarami. As in. Kaya siguro siya nagiging anemic kasi sa kakasipsip ng dugo ng mga yon. So, yung nangyari kay Belle, possible Ehrlichia, hindi siya viral, hindi siya bacterial, kundi infectious siya. So, walang kinalaman ang lugar, walang kinalaman yung farm. Kahit makahalubilo siya dyan, kahit na magtampisaw siya dyan sa putikan. Kasi wala naman nakitang problem. I mean, yun lang ang naging problema, guys. Though confident naman ako kasi nakabrabekto siya eh. Di ba pag nakabrabekto, hindi ka nakakapitan ng garapata. Pero siya tinamaan pa rin. Kahit anong gawin kong prevention sa mga tick and flea, ang laki-laki na ng gastos ko dyan. Hindi pa rin sila mas lipol-lipol. Yun ang problema ko sa kanila. Kaya, sabi ng vet, re-resetahan niya ng mga gamot, tsaka supplement. Kaya ang dami niyang kailangan inumin, tsaka ipaglaga ko raw ng dahon ng malunggay para umokey yung platelet niya. Then, nilagang itlog, nilagang chicken liver, ganyan, pwede niya kainin. Tsaka meron siyang behavior na parang bigla siyang nagtitwitching. Sabi ng vet, raw yun, nadidelay daw yung circulation ng dugo. Gawa nga ng nag-anemic siya. Tapos, wala naman siyang lagnat, okay naman yung temperature niya. Under medication siya for 30 days, pero kailangan ko siyang ibalik in 7 days doon para ma-monitor yung CBC niya. So, etong akin lang kasi may mga nagko-comment, wag daw ipahalubilo sa mga dog, wag daw palaging pinapalabas, dapat daw nasa indoor lang. I think okay lang naman yun. Nagkaroon lang tayo ng problema dahil sa garapata. Ang mga karamihan sa mga 90% ng rescued dogs natin dumating dito punong-puno ng garapata. Kasi nga naman galing silang kalye, guys eh. So, possible, sabi ng vet, nagkahalo-halo sila, nagkahawa-hawa sila dito. But para sa akin, parang naging common na lang siya kasi tuwing magdadala ko ng dog sa vet, yun yung problem. Kaya nga, ginagastusan ko yung prevention ng mga garapata na yan eh. Yun lang yung naging problema. Again, hindi siya viral, hindi siya bacterial, infectious siya. Yung mga garapata na yan.
So, sa iba, we do all have our practices when it comes to taking care of our fur babies. Maaaring iba sa inyo kasi depende sa lugar nyo, iba din dito sa akin. Kasi sa akin naman, never pang nagkaroon dito ng viral, yung mga virus ba, never pang nagkaroon dito nun eh. Wala pang natatala. More on dito eh, yung garapata. Yun ang problema. Kaya nga, hate na hate ko talaga yung mga garapata na yan, guys. Kaya pakiusap ko sa mga alaga ko, pag nagkaroon kayo ng sintomas, please ipakita nyo sa akin para madala ko kayo. Hindi yung katulad nung nangyari kay Minyo na end stage na bago pa nakita yung sintomas. Kaya mainam din na minomonitor yung CBC nila. Ang problem lang kasi dito sa amin, ang layo-layo ng vet clinic. Yung clinic naman dito malapit, dyan sa bayan, Saturday, Sunday, open. Wala naman silang mga aparato para sa blood test, ganun. Kaya pumupunta pa ako ng Zambales para maipa-vet yung mga dogs. And sa mga high expectation ng iba, bago kayo mag-demand, high expectation from me, isipin nyo na rin muna kung ano ho ba yung naiambag nyo sa akin. Kasi ako, I'm doing this all by myself. Tumutulong lang ako sa mga rescued dogs, kawang gawayan. I'm not asking for some donation for them. Isang beses lang nangyari kasi kinakailangan kay RR. Pero 3 taon na ako mahigit na nag-aalaga ng mga rescued dogs. At kapag kaya, mag-a-adapt pa. So, I'm doing this out of my pocket, yung mga gastusin. So, ayan, ang bilis ng conclusion ng iba na, ay kasi yan, lagi mo kasing pinapatampisaw sa putikan kasi lagi mong inaano sa labas. Ang problem lang po kasi is, yung garapata talaga. Hindi natin alam kung kailan sila aatake, hindi natin alam kung kailan sila mag-evolve, kung carrier ba yan ng parasites. Kasi maging ikaw, hindi mo alam, kahit anong ingat mo sa alaga mo, magugulat ka na lang may garapata na. So, eto based lang din sa mga nababasa ko sa mga comments, sa mga napapanood ko sa vlogs about animals. Kahit na indoor yung mga Shih Tzu nila, namamatayan pa rin sila kahit anong pag-iingat nila. Nagkakasakit pa rin yung alaga nila. So, di ba, I think it's part of it. Just be it. Kapag nagkasakit, dalhin sa vet. Kasi ako, hindi ko naman talaga kontrolado eh. So, kung ang taas-taas po ng expectation nyo sa akin, I'm not sorry because alam ko naman sa sarili ko na I'm doing this all by myself, pagkakawang gawa. Hindi naman ako nanghihingi. Tumutulong lang naman ako. Napakarami dyan sa kalye, pwede nyo tulungan. Marami dyan sa kalye kawawa. Yun yung pagtuunan nyo ng pansin, hindi yung mga dogs dito na may nag-aalaga na. Guys, sa gastos pa lang sa vet, ang mahal-mahal na. Magkano yung binayad ko kanina? Around 6,000 pesos, ganun-ganun lang. Tapos makakatanggap ako ng masasakit na salita. Nasaan ang justice doon? Diba? Kaya minsan naaalangan na ako mag-share ng mga ganito about sa pag may nagkakasakit na dog ko kasi napakabilis mag-judge ng tao. Comment lang na ganyan, may conclusion agad siya eh. Alam nyo, naniniwala ako na may reason ang lahat, may purpose ang lahat kung bakit nangyayari to. Siguro ito yung eye-opener sa iba para kung sakali mayroon sila mga alagang katulad ni Belle, Shih Tzu. So, they're going to have idea. So, I will explain this further, yung about dun sa mga result ng test. Kasi sobrang pagod na ako ngayon, as in ngayon nga lang ako kumain. Inano ko lang kayo na yung mga lintik na garapata na yan talaga yung may kasalanan. Diba? Napakahirap talaga nilang supilin. Lalo na kapag magsa-summer, dyan sila aatake yung mga garapata. Kaya dito sa bahay, nag-spray talaga ako. Dinidisinfect ko yan. Kung alam nyo lang, guys. Yeah. Do not judge too quick. Kasi kapag wala kayo dun sa posisyon ng taong ginijudge nyo, hindi nyo talaga malalaman kung gaano kahirap. Again, ako, tumutulong lang ako, mga rescue yan, di yan lumaki dito. Nakuha ko yung mga yan, may damage na. Karamihan sa kanila. So ako, I'm just trying to prolong their life. I'm just trying to give my best para mabigyan sila ng comfort. Etong lupa ko, for free, they can live here for free. Kasi wala naman akong binabayarang renta dito kasi sarili ko to. Blessed na lang ako kasi meron akong malaking lupa. Then, pagkain, pinaghihirapan ko yan. Alam nyo naman kung gaano kagastos yung pagkain, di ba? Yung pag may mga emergency tulad nung nangyari kay Belle, di ba? Yung mga unexpected expenses na kailangan mong ilabas.
yung pinapractice ko kasi dito about sa pag-aalaga sa Shih Tzu kay Belle is gusto kong ma-enjoy niya yung nature, yung environment, makipag-play siya sa mga dog. Masaya siya eh. Okay naman eh. Ilang buwan na siya dito. Magkakalahating taon na nga yata siya dito eh. Naka-Bravecto pa yan eh. Ang mahal-mahal ng Bravecto. Pero, explain ko sa inyo sa next video yung mga gamot na nireseta sa kanya. And I wanna explain further yung mga naging result ng test niya. So, ito parang ano lang to. Parang pinaalam ko lang sa inyo yung nangyari. So, do not judge too quickly, guys. Kasi, pagod-pagod na nga kami na nagmamalasakit sa kanila. Tapos makakatanggap pa kami ng hindi ka nais-nais na salita. Yun yung problem. Okay? Manalamin ho muna tayo. And magkaroon po tayo ng sympathy tsaka empathy towards other people.